Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay atin pa ring pag-uusapan itong pambato ng Miss Myanmar. Kasi mainit na ngayon na pinag-uusapan online itong kanilang kandidata. So ating pag-uusapan in this video kasi recently lang is naglabas na rin ng kanyang saloobin itong si Mr. Nawat dito sa pambato ng kanilang bansa. เมียนมาต้องปรับอะไรอีกผมว่าบางทีเมียนมาอยากให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้ขอบคุณครับคุณตั้งโออยากให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้คุณตั้งโอเร็วไปอุดหนุนอะไรก่อนนะสักอย่างหนึ่งบะหมี่สำเร็จรูปไหม3 ห่อ 100เอาไป2 ชุดอยากให้เขามีความเป็นธรรมชาติเต็มอ่ะเขาก็ธรรมชาติอยู่นะแต่ว่าบางทีด้วยความที่แบบเขาตั้งใจผมหน้าอะไรเงี้ยเสื้อผ้ามันดูแบบเพอร์ฟอร์มแน่นไปนิดนึงอันนั้นคือส่วนนิดเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะแล้วก็สมองดีคำพูดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าอายุเยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบอดี้หน้าตาก็ยังคงเป็นเด็กเกินนิดนึงคนอายุเท่ากันฝรั่งกับคนเอเชียมันจะยังดูเด็กมากกว่ากันนะเอเชียอายุเท่าวาเลนติน่าฟิกเกอร่าตอนที่วาเลนติน่ามงแต่นั่นคือ18ที่ดูเป็นสาวสะพรั่งPero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So recently lang ay talagang kung saan ka pupunta mga kapolitika sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok ay talagang andun yung libo-libo at milyon-milyon na followers at taga-suporta nitong si Miss Myanmar. Pero dito mga kapolitika ay talagang ako ay nababahala sa kanyang posisyon at sa kanyang sitwasyon dahil nga nagkaroon na siya ng minus points doon sa ipinakitang behavior recently sa katatapos lang na Miss Grand National Competition kasi nga hindi lahat nabuhat doon sa stage dahil nga sobrang bigat daw noong chariot dito sa kanyang national costume ni Miss Myanmar, which is nag-disagree nga itong staff na ilagay sa stage dahil nga baka masisira yung LED lights dahil nasa 200 kilos daw yun. So dito kasi itong moment ni Miss Myanmar na kung saan lagi siyang top 1 sa mga botohan at even nga sa mga post talagang ando nagre-react at nagko-comment itong kanyang mga followers at mga supporters ay andito na po tayo dati sa sitwasyon na ganito like sa time ni itong si MMD or itong si Michelle Marquez D at itong si Atisa Manalo at nakita ko pa nga doon dati sa post ng Miss Cosmo na umabot ng 1 million shares itong photoshoot ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo only to find out na nagamit pala for popularity at pagpapaingay ng kailang show. So naawa kasi ako rin dito sa posisyon ni Miss Myanmar mga kapolitika kasi baka ito yung mangyari sa kanya kasi one factor doon is yung behavior at the same time hindi ganoon ka-marketable itong si Miss Myanmar. Bakit ba natin nasabi yun? Kasi nga ang bansa nila is ang Myanmar is isa ring mahirap na bansa yan. So kumbaga ang anong market ang makukuha doon ng Miss Grand. So buti dito sa Pilipinas kasi medyo angat yung ating bansa. Kung ikukumpara mo sa Myanmar na recently lang is nagkaroon nga ng sigalot yung kanilang economy dahil doon sa corruption ng kanilang prime minister or kanilang leader. So basically is a no-no at nung last year lang is napag-usapan na dito ay held sa Myanmar ang Miss Grand International but nag-back out sila mga kapolitika due to financial reason. At the same time siguro yung mga lugar na pagdadausan ay nagdadalawang isip rin at doubt rin itong Miss Grand kasi nga gusto nila talaga yung pasabog yung experience ng mga kandidata just like itong nangyari kay Miss Cambodia. So ano ang makukuha ng dito ng Miss Grand kay Miss Myanmar? So ito yung pinag-iisipan ngayon in my own opinion at sa aking personal na pananaw na hindi ibibigay kay Miss Myanmar ang corona. Okay, at the same time aside doon sa behavior at yung bansa na kung saan siya nanggaling, which is hindi rin siya marketable, hindi rin siya ganoon ka-fluent or kaganda yung kanyang accent.
So basically ay magdadalawang isip ang Miss Grand mga kapolitika. So most probably ay ibibigay sa ibang bansa itong corona ng Miss Grand International. Agree ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.